Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Para ipagpatuloy ang ating usapan tungkol sa traditional medicine, kasama pa rin natin si Dr. Jimmy Z. Galvestan. Dr. Jimmy, nabanggit niyo na ang galing ng herbal medicine para sa ating kalusugan. Ito po ba ay more of preventive o curative? Ano po ba ang explanation po natin dito? Teacher Ellie, lahat. Pwedeng gawin natin pang-iwas sa sakit, pwede rin pag-maintenance ng kalusugan, health promotion, at siyempre nandiyan rin ang talagang pagpapagaling ng mga karamdaman natin galing sa halamang gamot. Napakaganda po nung nabanggit ninyo, pwede siya both sa preventive o curative, so pwedeng iwas o pwedeng pagpapagaling. Alam niyo po, Doc Jamie, isa pa sa mga libro na nakita namin na naisulat po ninyo ay tungkol sa Philippine medicinal plants. Dahil na rin sa deforestation at creeping urbanization, marami pa bang naiwan sa ating mga medicinal plants? Ano po ba ang ating ginagawa para masave po ang mga ito? Well, meron pa naman, pero ako'y nagpapasalamat sa Bureau of Plant Industries. Pinakamalapit po kung nandito po kayo sa Maynila ay dyan po sa San Andres Corner, Taft Avenue. At pag pumunta kayo ron, may nursery maganda po ron. At pag magtanong kayo ng mga halamang gamot at punong nakakagamot, ay tiyak na meron kayong makikita. At murang-mura po, kung minsan pa nga libre yung iba. No? Pero pagpunta niyo po rin po kung sa Quezon City or even sa ibang lugar, kagaya ng Arca South, meron po tayo mga nagtitinda ng mga halamang gamot din. Diyan po sa Quezon City Circle. No? Doon po sa Arca South din, nandun kasi yung isang grupo na nagtatanim ng halamang gamot. Binigyan lugar ng Ayala, sila ipatuloy daw nila para magkaroon ng berde, a green space in Arca South. So yan, mga ilan lang yan, pero pumunta lang po tayo sa mga Bureau of Plant Industries all over the Philippines. Dapat bawat probinsya ay meron. Ako'y nagmamalaki na ang Tarlac Province. Ang gusto nila ngayon, nag-declare na sila. Kahapon nga nag-inaugurate kami ng the first medicinal tree forest in the Philippines. Medicinal tree forest. Yeah. Well, una-una park muna. Pag lumaki-laki na, tatawagin na natin forest. So, yun ang tinataguin natin na sana nga sa loob ng bawat paaralan, sa bawat syudad, meron tayong tinatawag nating orchard of medicinal trees, garden of medicinal trees and plants, at gano'n na yung ginawa namin, a park, and yung isa naman, a forest. Unti-unti, Teacher Ellie, pero inaasahan natin na pag nagsisimula tayong ganito, ay dadami. At sana nga, mahilig naman tayong kopyahin, di ba? Yung kung nagsimula ka ng pandesal dyan, lahat may pandesal. At pandesal, kung magsisimula ka ng lechong kawali, lahat lechong manok pala, takahilero na magkakatabi lechon. Sana nga gano'n, no? Gardens of native medicinal trees and plants, sana dumami po ito. Yan ang tinataguyod po namin sa Health Futures Foundation. At gusto ko rin banggitin yung aking Sambeda Alumni College Foundation. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong mga organizations, no, Doc Jimmy, kasi na-appreciate ko po ang inyong ginagawa tungkol sa pagpapalaganap nitong mga medicinal plants natin. And alam niyo po, Doc Jimmy, marami sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon, I'm sure marami ding mga plantito at plantita dyan, no? So, ano-ano po ba yung mga usual na nakikita natin na mga available o di kaya
ito pala ay medicinal plant, baka po hindi nila kilala na ito pala ay herbal medicine, no? Pwede niyo po ba kaming bigyan ng mga examples ng mga common Filipino medicinal o herbal plants at para saan po ito? Para po malaman ng ating mga health checkers. Umpisahan na lang natin kung ano yung available, di ba? So, unang-una, pandan, tanglad. Kasi ang pandan, tanglad, nandiyan lagi sa mga palengke na tinitinda. Kaya, ito yung aking pinapalaganap Kasi kahit magbanggit ako ng sambong o magbakin ako ng tsaang gubat, saan yun? Ano yung itsura? Pero pag siya mong pandan, tanglad, sa aming maliit na palengke, talipapa o sa palengke ng bayan, makikita niyo po yan. So napakaganda, pandan at tanglad, no? Napakaganda to para sa lagnat, sa trangkaso, ubo, sipon. Pero sa lalong maganda ito kung tayo may mga urinary tract infections din. So yan, iniinom lang natin bilang tsaa o kaya ibabad niyo lang yung dahon ng tanglad at pandan sa inyong pichel. At inumin nyo yung tubig buong araw, laging pinupunuan nyo na lang. O pwede rin pakuluan at ito naman ng tsaa. Alam mo pagdating naman sa gulay, hindi gulay na nagiging medisina. Alam mo ba na ang talbos ng kamote o nagpapababa ng blood pressure o nagpapababa ng blood sugar? Talk about non-communicable disease. Magkano na lang ang talbos ng kamote? So, bumili ka ng isang bungkol na talbos ng kamote. Dati, siyempre, 5 piso. Ngayon, 10 piso na. Pero yung isang tangkay na itusok mo naman sa iyong paso o kung may lupa kang konti, tutubo yun at gagapang. At hindi lang yon ang talbos ng kamote ay napakataas sa iron, vitamin, and all vitamins A, name it A, B, C, D, E, hanggang K. Ayan. At talagang is almost the complete, di ba? At gano'n na rin yung malunggay. Ako nga, the best vegetable in the world and the best medicine for hypertension, for diabetes, malunggay. O say mo, biro mo, nandyan lang, no? Nahihingi lang sa kapitbahay. At ito lang, ako lang alam mo, Teacher Ellie, isang kutsara lang ng malunggay araw-araw. Hindi mo na kailangan bumili ng multivitamins kasi kompleto na lahat ng vitamins, minerals, and antioxidants ang kailangan mo sa malunggay. O yan. Mga ilan lang yan. Baka may tanong ka pa. Yun po pala yung secret po ba ninyo, Doc Jimmy? Kaya youthful pa din ang inyong aura. Yes, isang kutsara ng malunggay araw-araw. Opo. So, sa ating mga health checkers na pakinggan po natin si Doc Jimmy, pandan, tanglad, talbos ng kamote, malunggay, yan, no? So, talagang ito po, familiar po kami dito, Doc Jimmy. Pero, meron din po kayong mga nabanggit kanina tulad po ng sambong at tsaang gubat. Baka po kilala din ng mga ibang health checkers natin. Pwede po ba ninyong i-explain naman para saan naman po itong mga ito? Alam mo, ang sambong talagang pinapalaganap ito ng DOH at ng DOST, Department of Science and Technology, na talagang nakakatunaw ng bato sa bato. Kidney stones, di ba? Huwag na magpapa-opera, sa totoo lang. Kahit ako napakita ko na kahit yung bato sa bato, binalot na yung buong kidney naging bato, nabalik pa natin sa kanyang dating anyo dahil lang sa sambong. At itong pasyente ito, sabi nga, tatanggalin na natin ang bato mo. Bakit tatanggalin? Bato na Bato nang naging tunay na kidney stone yung bato. Pero sa tiyaga ng sambong, ito ay natunaw. Ang sambong ay maganda rin po sa lagnat, ubo, at sakit ng tiyan. No? Gusto ko lang sabihin. Tapos yung tiyang gubat, ito naman ay talagang sa pagtatae at para pa rin sa sakit ng tiyan. Pero maganda rin ito, nagpapatibay ng ating ngipin. At pagka minumog mo yung dahon na binabad o nginuya-nguya mo lang, kung meron ka mang bad breath, tanggal. Ayan. Yan ang tiyang gubat. Tiyang gubat, ayan. Siyempre, pinapalaganap pa rin natin yung lagundi. Sana nga, alam ko, dumami yung lagundi nung panahon ko sa DOH kasi yun ang pinapalaganap namin.
Lagundi naman maganda sa ubo, sa asthma, at sa mga lahat ng mga chronic obstructive lung disease, di ba? Talagang napakaganda niya. Sakit ng lalamunan, at ubo, ayan, sipon, at lagnat. Lagundi. Ayan mga health checkers, no, mas kilala na natin ang mga herbal medicine na available para sa atin. Alam niyo po, Doc Jimmy, marami po sa amin ang nakarinig na sa Lagundi, lalong-lalo na po, meron din po itong mga nabibili na sa botika na in capsule o kaya syrup. Syrup. Oo. Yung processing po ba nito ay kapareho din ng mga usual na gamot na kilala natin? Hindi, siyempre kakaiba dahil talaga galing ang Lagundi syrup at Lagundi tab sa mga dahon at walang chemical na ginagamit. Ganoon rin yung sambong. Galing rin sa dahon ng halamang sambong. Ang sambong capsules na nabibili po natin ngayon sa mga butika. Wala pong dinagdag na mga chemicals dito, hindi kagaya ng mga synthetic medicine na maraming kahalo, pero ito ay purely natural medicine. Teacher. Doc Jimmy, alam niyo po, marami din po sa ating mga health checkers, no, tulad po namin ay very curious. Safe po ba itong mga herbal medicine na nabanggit natin? At paano po makikita o ma-differentiate no, ng ating mga health checkers kung ito nga ba ay okay na i-take bilang isang medicinal plant o herbal medicine? Ano po yung maipapayo ninyo sa pagpili ng ating mga traditional o mga herbal medicine po? Yes, ang unang-una talaga ay tangkilikin natin yung MetaTac na Food and Drug Administration, FDA. Now, ganito, Teacher Ellie, yung dalawang titignan nyo, yung ang talaga yung drug registered number, no, DRN, pero ang karaniwan nilalagay LTO. Yung LTO, license to operate, pero yung mga iba, yun ang nilalagay. Ang ibig sabihin, pahintulot lamang yung LTO, license to operate, na magsimula ka ng negosyo mo, pero hindi pa pahintulot yun na yung produkto mo ay siguradong tiyak, ligtas at talagang nakakagaling, di ba? Safe and efficacious. Yun ang gusto natin. Now, yun dapat dumadaan yun para magkaroon ng FDA, Food and Drug Administration, at tinatawag natin Drug Registry Number. So, yun ang hahanapin nyo. Wag po yung FDA, LTO. Parang medyo sorry to all those who are just putting it. Talagang medyo mapagling lang pa yun. Pero kailangan yung FDA, talagang Drug Registry Number ang hahanapin. Ayan po mga health checkers, no, para sa ating safety at efficacious na paggamit ng medicinal at herbal medicine. Ang payo po ni Doc Jimmy sa atin, kailangan tignan na may tatak ng FDA at Drug Registry Number. Tama po, Doc Jimmy, ano? Yes. Para alam mo, madali lang. Sabi ko nga, ang pinakamagandang medicine cabinet ay yung kusina. Hindi pa natin nababanggit yung dulot na medisina na nagagawa ng ating luya, bawang, luyang dilaw, sibuyas, kamatis na nandiyan lang sa ating kusina. Pero siyempre pag ginawang tableta to, ginawang tsaka, kailangan may FDA clearance, di ba? Pero kung wala tayong makita, doon na sa ating kitchen pumunta. Alam ko talaga ngayon, mabilisan ang buhay, nagmamadali lahat, gusto kagad makuha na, pulbos na, ihahalo na sa tubig. Pero kung talagang hindi kayo tiyak, nandyan pa rin sa kusina, tiyak, yung luyan ninyo epektibo, yung inyong sibuyas, yung inyong kamatis, at inyong luyang dilaw, ayan, epektibo pa na bawang. Doc Jimmy, alam ko po maliban po sa traditional na mga medicinal practices, no, meron din po kayong mga ibang practices na traditional medicine pa din. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung ano po ang inyong mga iba pang mga ginagawa na maituturing natin na traditional medicine at kakaiba kumpara sa modern medicine? Well, unang-una ang ating hilot
di ba? Ang hilot talaga may iba-ibang klase, merong iba-ibang anyo. So, akin tinuturo haplos hilot, di ba? Light touch therapy. Ang ginagamit kong liniment ay virgin coconut oil. Kung masakit ang likod mo o inuubo ka, puro paakyat, di ba? Yung minamassage mo yung likod mula bewang paakyat, ayan. Puro paakyat, hindi akyat baba, paakyat. At siyempre, nandiyan rin ang kung meron ka mga kirot-kirot, lamig-lamig, yung hilot sa dahon ng saging. O meron rin yan, ha? Iinitin mo yung dahon ng saging sa apoy, lalagyan mo ng coconut oil. Hindi naman kailangan virgin coconut oil. Ang ginagamit ko pwedeng nilatik na langis ng nyog kasi talagang traditional. At pagka ito dinadaan mo sa iyong mga braso, likod, harap at sa ating mga binte, hita, kung didikit at hindi mo mahila yung dahon ng saging, dumikit sa balat mo na hindi mo matanggal-tanggal, ay isabihin meron kang arthritis, lamig, rayuma doon sa lugar na yun. So kung hilot doon mo i-focus yung hilot kung saan dumikit yung dahon ng saging. At meron naman tayong hilot sa kawayan. Na-discovery ko to sa Samar at sa Mindanao, na tapik kawayan ang tawag ko, yung tinatapik mo doon sa mga lugar na masasakit o may mainit o malamig, lagnat, at pag namula-mula na to, sisingaw na yung init, lamig o kirot ng iyong katawan. Sa Mindanao naman, yung tinatawag kong gulang kawayan, no? Yung kawayan na bilog to na walang yung buho para walang sakit. Yung ginugulong naman sa mga parte ng katawan. So yan, yan ang mga ating na-document, yung hilot, the Filipino traditional massage. Pwede rin kamay lang, kasi kamay talagang ginagamit. Hindi siko. Sa barberya lang yun. Saka walang chop-chop. Talagang palad at mga daliri ang ginagamit sa traditional hilot. At alam mo yan, bilang a nurse, di ba, may light touch therapy. Meron din tayong Pilipino haplos hilot light touch therapy. Yan, Teacher Ellie, ilang sample lang na tinuturo ko rin sa maraming bukas ang kanilang isip, damdamin na tanggapin ang ating katutubong nakakagamot ng mga kaugalian. Doc Jimmy, nakakatuwa dahil napakadami po nating napagkwentuhan ngayong araw, no, tungkol sa mula nung kayo ay naging health secretary, tungkol sa COVID-19, at ngayon na-focus natin ang usapan sa traditional medicine, pati na rin sa ating mga kusina, no? So ako po ay excited. Ako po ay excited na itry yung mga na-share po natin sa ating mga health checkers, no, na mga tips kung paano po ito magagamit. So bago po natin isarang ating panayan, Doc Jimmy, ano po ang inyong mensahe para po sa ating mga health checkers para sa pagpapanatili ng kanilang kalusugan? Alam niyo, meron akong resetang walang gastos. Pero walang gastos, walang gustong gumawa. Sabi ko nga, parang ang mga pasyente naghahanap ng magagasta, pero ako po epektibo kung gagawin ninyo. Sige, number 1, sleep, tulog. Magkano matulog, Teacher Ellie? Siyempre walang gastos. Pero ang aking reseta ay 8 oras na tulog sa dilim. Ayan. Kailangan sa dilim po. Kaya wala pong mga nakabukas na mga cellphone, mga TV, mga ilaw, patay po lahat. Kung hindi nyo kaya ay magkaroon ng eye mask. Kasi pag nasa dilim, tayo gumagawa ng melatonin na nagpapabata sa atin at binabalik ang dating anyo ng ating katawan. Di ba? Yan po yung ating daily na refreshing ng ating katawan. Sleep. Pangalawa na walang gastos, maglakad. Magkano maglakad, Teacher Ellie? Wala. Pero sino ang naglalakad sa atin? Maglakad po tayo kahit kung di kayo naglalakad, simulan nyo ng 15 minutes a day. Pero sana nga po gusto ko 30 minutes in the morning at 30 minutes in the afternoon. Ang gusto ko po,
para makaiwas po tayo lalo sa mga non-communicable diseases, matulog, maglakad, at itakda. Di ba? Magtakda po ng oras. Akin payo, 10 p.m. to 6 a.m. Maraming bang tinatamaan dyan na hindi natutulog ng 10 p.m. to 6 a.m. Yun po ang pinakamagandang tulog. At pangalawa po, maglakad. No? At least 30 minutes in the morning, 30 minutes in the afternoon. Kanina nga, ang dami kong kumakain lang ako over lunch, over friend. Lahat pala may diabetes. Sabi ko, o kaya maglakad lang kayo at matulog. At hindi na kailangan uminom ng gamot. Of course, I speak of love and forgiveness. No? To love and be loved. Di ba? Yan ang, yun ang siguro madali-daling sabihin. Pero ask yourself, how much do you love your family? Each member, rating mo score 0 to 10. 0, no love, 10, unconditional love. At kung lahat kayo 10, wow, hindi kayo magkakasakit kung unconditional love. Pero may kaduktong to. Letter F, forgiveness. Forgive and to be forgiven. I know it's the most difficult aspect. Yung akin, among my patients, yun ang pinakamahirap gawin, magpatawad. Pero sabi ko, if our Lord Jesus Christ forgave us of our sins in the cross, ba't nga ba hindi natin pwedeng mapatawad ang ating mga kapatid o minsan mga magulang o mga asawa o asawa pala, hindi mga asawa o asawa. Ayan, ang spelling yan S-E-L-L. Capital S, sleep, capital E, exercise, capital L, love, capital F, forgive. Ito lang magawa mo, wow, ayan, wala ka ng sakit. O bawas sakit, 50%. Pag bumalik, pag inaimbita mo ulit ako, Teacher Eri, dadagdagan pa natin ng ibang SELF na resetang walang gastos. Maraming salamat, magandang araw sa inyo lahat, health checkers, and have a good health always, all the time. Thank you so much, maraming salamat. Maraming salamat po, Doc Jimmy Galvestan, at aabangan po namin ng inyong pagbabalik dito sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito lang sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, 10,000 na po tayo sa YouTube at Facebook. Pagtulungan po natin abutin ang 15,000 sa pagtatapos ng 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker.